Anong dahilan mo? Bakit di ka maka-church? Kasi busy ako. Ang dami kong trabaho, ang dami kong ginagawa. Kasi ganito, kailangan ko ng pera, ganito, maraming bayarin, ganyan-ganyan bagay. Marami tayong dahilan. Kakapagod kasi pagod na ako sa mga responsibilidad ko, sa trabaho, sa pamilya, sa maraming bagay. Pagod na ako sa mga yan. Dadagdag ko pa ba naman si Lord? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. The problem is, ang gusto natin, mauna yung all things added unto us. Seek the Lord and His righteousness first, and then all these things will be added unto us. Akala mo ba na parang minsan inisip mo, hindi, siguro kapag mas maluwag na ako, baka hindi mo na ako makatayin kasi walang service. Pero siguro kung may kotse na akong sarili, makakatayin na ako lagi. Lord, may sasabihin ako sa inyong secret na hindi masyadong secret. Tingnan mo kung saan ka gumagastos. Tingnan mo yung paggastos mo. Pag mas marami ka ng pera, mas gagastusan mo lang yan ng mas malaki. You will just become bigger of what you are today. Kung talpakero ka, pag yumaman ka, mas lalaki lang yung pusta mo. You just become bigger of what you are. Kaya alam mo minsan kung ba't di ka pa pinapayaman talaga ni Lord, di pinapanlad yung buhay mo, delikado ka. Delikado tayo. Amen? Siguro kung napakayaman mo kaya, nandito ka kaya ngayon. Pero minsan, pangako natin kay Lord, magkaroon lang ako ng sasakyan, magkaroon lang ako ng ganito. Madali naman kasing ipangako yung wala sa'yo pero tingnan mo yung meron ka ngayon, di mo maibigay. Kasi papangako natin yung wala sa atin. Ito nga meron ka, ito nga meron tayong kakaunti ngayon, hindi natin maibigay sa Lord. Pera, oras, effort, we can decide whether we are going to follow God or not. The world may not understand. People may forget us. The world may see you as not important. Sometimes, tingin parang baliwala itong ginagawa natin. But everything will be alright as long as Jesus is Lord and as long that we are in His presence. Hanggat naandun tayo sa presensya ng Diyos, everything will be okay. Kung umabot man tayo dun sa mga panahon na minsan, tinatanong na natin ng Diyos, lugi na ba ako sa pagpili ko sa iyo, Lord? Piliin mo pa rin ng piliin ang Panginoon. Magtiwala ka lang sa plano niya. Minsan masakit na, minsan mahirap na, pero magtiwala ka, may planong maganda ang Diyos para sa buhay mo. Mas piliin mo na tumayo sa gitna ng bagyo, basta si Kristo ang kasama mo, kaysa nasa gitna ng kapayapaan, pero wala ka namang Diyos sa buhay mo. Sabi ng Lord, choose life now and lose the next, or choose me now. Give your life now, and you will have life for eternity.